Para sa ating episode ngayong araw, makakasama natin si Sir Jmar C. Sali, RSW, ang focal person of Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magandang araw po sir, welcome po sa PIA Talakayang 12, lalo na sa ating segment na Usapang 12. Bago po tayo magsisimula, bumati po muna kayo sa ating mga taga-pakinig. So po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala po sa lahat po ng mga nakikinig ngayong araw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay po. Okay sir, simulan po natin ang ating talakayan ngayong araw. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig ang mga programa at proyekto ng MSSD para sa ating mga persons with disabilities sa BARM? Yes po sir. Ang Ministry of Social Services po and Development ay kasama po sa mandato namin yung pagtingin po sa welfare ng ating mga vulnerable sectors, kasama po doon yung mga persons with disabilities. Meron po tayong iba't ibang programs and services po para sa kanila. Una po ay ang Kalinga para sa May Kapansanan. Ito po ay monthly subsidy worth 500 pesos na binibigay po natin sa kanila sa semester basis. Ibig sabihin, 2 beses ito sa isang taon. Ang natatanggap po nila ay 3,000 per semester. So, total of 6,000 sa isang taon. Then, meron din po tayong assistive devices, katulad po ng wheelchair, crutches, and marami pa po iba. Yan, referral services. Kasi po sa Ministry of Social Services and Development, kami po ay mga social workers. Most of us are social workers. Alam po namin na hindi po natin lahat mabibigay po sa ating mga kapatid na may kapansanan. So, nabuo po natin itong programa na ito para po yung mga specific needs po nila, katulad po ng prosthesis, ng therapy sessions po para sa ating mga kapatid na nasa autism spectrum disorder, ay ma-refer po natin po for therapy, for prosthesis po, and orthosis at iba pa po mga assistive devices na kailangan ay fitted po doon sa kanilang pangangailangan. Meron din po tayong ngiti na nagbibigay para po sa mga post-surgery po ng cleft or the palate operation po, and of course yung operationalization po ng Center for Persons with Disabilities po na nag-o-offer po ng vocational training and social rehabilitation. Okay sir, gaano po kahalaga na mabigyan ng mga kinakailangang skills training at social support itong ating mga PWDs? Sir, napakahalaga po na mabigyan sila ng mga skills training at social support, sapagkat po yung pagbibigay ng skills training po at social support sa kanila ay nagsisilbi po ng tulay para sila ay makapagsabayan sa lipunan. Marami po kasi sa ating mga kababayan na may kapansanan ang nakakaranas po ng diskriminasyon, tanggap, at yung limited po ang kanilang opportunity. Ito yung mga dahilan kung bakit sila minsan ay napag-iwanan po sa ating society. So sa pamamagitan po ng vocational trainings po, nabibigyan sila ng kaalaman and of course yung kanilang expertise po na magagamit nila para po sila ay maging productive and self-reliant. Of course, magkaroon po ng kabuhayan. Hindi lang po ito actually tungkol sa trabaho, ito rin po ay tungkol sa pagkilala sa kanilang kakayahan bilang bahagi po ng ating community. And while yung support naman po or social support naman po ay nagbibigay ng of course emotional support, kumpiyansa, and sense of belongingness po sa kanila. Kapag po kasi may sapat na support mula sa family, sa government, and sa community, mas nagiging empowered po ang ating mga PWDs upang harapin yung mga hamon po sa kanilang buhay. Sa madaling salita po, ang skills training and social support po ay hindi lamang tulong. Ito ay pagkilala rin po sa kanilang dignidad, karapatan, at yung kanila pong potential. Okay sir, kamakailan po ay formal na inilunsad ng inyong tanggapan itong bagong gawang PWD Center ng BARM na matatagpuan po sa Cotabato City? So maaari niyo po ba kaming bigyan ng background information tungkol po sa center na ito? Sige po sir. Ang center po na ito ay itinatag pa po noong taong 1982 and noong 1991 ito po ay formal na
tinayin over po sa Department of Social Welfare and Development 12. And alinsunod po sa implementasyon ng Bangsamoro Organic Law, ang center po ay official po na tinayin over ng DSWD to Ministry of Social Services and Development dito po sa atin noong 2023. And mula po nung mailipat sa pamamahala po natin, ang center, agad po natin binigyan ng pansin yung mga pangangailangan po ng center, kabilang na po doon yung pagpapaayos ng mga pasilidad. Kinumpleto po natin yung mga pinakailangan kagamitan. Nagbigay din po tayo ng technical assistance and capacity building po para sa ating mga staff. Ang Center for Persons with Disabilities po ay sumailalim sa malawakang renovation, sir. Nagdagdag po tayo ng iba't ibang facilities po tulad ng observation room, counseling room. In-improve din po natin yung kitchen for cookery training natin. And alinsunod po sa Batas Pambansa bilang 344, nagpalagay din po tayo ng lift up for accessibility po doon sa ating second floor. And yung tactile po for our persons who are blind. And lahat ng ito po ay bahagi ng ating layunin sa na mas mapataas ang kalidad ng serbisyo para sa ating mga kapatid na may kapansanan. Ilang PWD trainees po ba ang kasalukuyang nagsasanay ngayon sa center at meron din po ba silang natanggap na tulong pinansyal? Yes po, sir. Sa ngayon po, meron po tayong active na 96 trainees dahil po I'm happy to share, sir, na last May 19 po ay gumraduate na po yung 16 sa kanila. And yes po, may natatanggap po silang tulong mula sa NSSD po. 250 pesos per day ang kanilang financial assistance. Itong financial assistance na to ay para po makatulong sa kanilang transportation, pagkain, at iba pang basic needs po habang sila po ay naka-enroll sa training programs po ng aming center. And kapag po sila ay nakapagtapos na po sa kanilang kurso, makakatanggap po sila ng tinatawag namin na post-course grant. Ang lalini naman po ng post-course grant ay para po may panimulang tulong sa kanila na pwede po nilang gamitin kung nais nilang magpatuloy sa pag-aaral, sa secondary education, and or di kaya naman po ay gusto nila magtrabaho o magsimula na kanilang sariling kabuhayan. Kasi ang ganitong sistema po ay ginawa natin para masiguro na hindi lang sila para nabigyan ng skills, kundi mabibigyan din po sila ng sapat na suporta para sa mga susunod na yugto ng kanilang buhay ay may magagamit po sila. So sir, ilang PWDs po ang kayang i-cater ng center? With the recent renovation po na ginawa natin, kaya na pong mag-cater po ng ating center ng 110 to 120 na PWD trainees ng sabay-sabay. And sila po ay pwedeng mag-enroll sa iba't ibang vocational training and social trainings po. Social rehabilitation training. Okay po. Sa mga nagnais pong pumasok at maka-avail ng mga serbisyo ng center, ano po ba ang mga kinakailangang requirements? For the admission requirements po, meron po, kapag ito po ay nirefer po ng ating partner na LGU or NGO, nagna-require lang po kami ng initial case study report po para po at least ay may background po kami doon sa case po ng ating mga PWD trainees. Then, yung medical certificate din po ay kailangan din, birth certificate, barangay certificate of residency. Then, picture po na one whole body picture, 2 piraso po yung 2x2, and 2 piraso din po yung 1x1. Ang mga pwede pong mag-enroll or mag-inquire po dito sa ating center ay 7 years old po to 40 years old. May exemption lang po kami sa like 41, 42 and above kapag sila po ay physically fit pa po to undergo the rehabilitation training, the vocational training po. And of course, yung hindi po sana i-observe at sumunod doon sa mga rules po ng center. Sa mga susunod na buwan at taon po, sir, ano pa po ba ang dapat na asahan ng mamamayan mula po sa mga programa ng MSSD para po sa mga PWD? Sa mga darating po na buwan o taon, inshallah, mga Kabangsamoro, asahan po natin na lalo pong
ay tingin po ng MSSD ang mga programa na tailored fit po at inclusive programs and services para po sa ating mga persons with disabilities. And inshallah po ay papatuloy po natin yung pagpapalawak po doon sa skills training, psychosocial interventions, vocational rehabilitation, at financial support of course po para sa ating mga persons with disabilities. Isa rin po sa ating tinitignan ng pagdagdag ng mga training courses ay naalok po sa CPWD. And aside from that po, mas magiging, inshallah, masinsinan pa po yung advocacy efforts natin against discrimination of persons with disabilities. Okay po. And lastly, sir, ano po yung mensahe ninyo sa lahat po ng PWDs at sa lahat po ng mga taga-pakinig? Sa ating mga kapatid na may kapansanan po sa buong bayan at sa buong Pilipinas, sa mga nakikinig po, nais namin ipabatid na kayo po ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Ang inyong kakayahan po, ang inyong katapagan, determination po ay inspiration po yan sa amin. At patuloy niyo po paghawakan ang inyong mga pangarap. At sana po ay maniwala tayo na hindi adlang yung ating kapansanan para makapit po yung ating pangarap, lalo na kung may sapat na suporta at opportunity po. And kami po sa MSSD, upang maging katuwang ninyo, meron po kami mga programa para sa inyo. At ang mga programa na ito, hindi naman po basta-basta tulong lamang. Ito po ay pagkilala rin po sa karapatan at digdigan ninyo. Bilang potensyal na may potensyal na individuals. Sana po ay huwag kayong mag-atubiling lumapit at makiisa po sa amin. Sama-sama tayong itaguyod ang inklusibong Bangsamoro. Kaya sa lahat po ng mga tagapakinig, lalo na po sa pamilya, tagapag-alaga, kasama po natin ng mga sa ibang professions, at mga kaibigan po ng mga persons with disabilities, nais namin ipaabot sa iyo. Pasasalamat po natin sa patuloy na suporta at malasakit po ninyo para sa mga persons with disabilities. Sama-sama nating iwaksi po ang diskriminasyon, pag-uusga at kawalang pagkilala po sa kakayahan ng mga persons with disabilities. Okay, sir. At dito po nagtatapos ang Usapang 12 kasama ang ating panauhin si Sir Jmar C. Sali, RSW, ang focal person of Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program ng Ministry of Social Services and Development ng BARM. Maraming salamat po sa inyong positibong pagtugon, sir, sa aming imbitasyon upang maihatid sa mga tagapakinig ang mga programa at proyekto ng MSSD BARM para sa Persons with Disabilities o PWDs.